Maraming pagbabago sa kasalukuyan. Kay raming lihim na di pa natutuklasan. Mga pangyayaring di tiyak kung tunay nga bang makatotohanan. Ibig bumalik sa nakaraan. Sa bawat hakbang ay ninanais na malaman. Sa pagbukas ng pintuan ay may bagong yugtong inaabangan. Pahinang aking matatagpuan sa lugar ng silid-aklatan. Ilang bilyong libro ang nailimbag sa sansinukuban. Subalit mas pinipili kong tuklasin ang buhay ng isang tala sa kalangitan. Nais alamin kung anong mayroon sa buhay ng isang bayaning nag-iwan ng mga katagang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Hunyo, ika-11, taong 1861, sa araw ng Miyerkules sa Calamba, Laguna, ay isinilang ang batang nagngangalang Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Realonda. Noong kabataan ni Jose ay ang kanyang mahal na ina na si Doña Chodora ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanyang bumasa. Pepe, anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, lama, nga, upa, rasa, tao, waya. Mahusay, anak, sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Masaya ang naging kabataan ni Jose sa Calamba. Mahilig siyang maglaro sa kanilang hardin noong siya'y mag-it pa. Sa kanyang murang edad ay nakahiligan niyang mamitas ng mga tanim na bulaklak sa kanyang paligid at ang mga katas nito ay ginagamit niyang pangguhit. At higit sa lahat, ang kumompleto sa kanyang kabataan ay ang kanyang kapatid na si Concepcion na tinatawag niyang Concha. Concha! Mahilig ka nga sa tunay na sining, pag-iisakaltura at pagpinta, higit sa lahat ang pagsulat mo ng tula. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit hindi ko pa po kayang magsalita ng Espanyol at Latin. Huwag kang mag-alala sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami ka pang matututunan. Ako po ay nagagalak. Salamat po. Bukod sa kanyang mga pribadong guro ay malaki rin ang naiambag ng kanyang mga tiyuhin, si Gregorio, na tinuruan siyang maging mapagmasid sa paligid at kahalagahan ng pagiging masipag.
si Manuel na siyang humasa sa kanyang pangangatawan at nagturo sa mga pisikal na aktibidad. At si Jose na nagturo sa kanya sa sining at pagguhit. Isa rin sa umubog sa kanyang imahinasyon ay ang kanyang yaya na kumukwento ng mga nakakatakot at piksyonal na kwento. Ang kalukutang naramdaman ng batang Jose ay labis-labis noong ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Concha ay namatay. Labis ang kanyang paghihinagpis habang inaalala ang mga masasayang araw nilang dalawa ni Concha. Pepe, maaari mo bang basahin to? Pepe, mayroon bang humabagabag sa iyong isipan? Wala po. Kung gayon, aking ikikwento sa iyo ang tungkol sa isang gamo-gamo na nasunog sa ningas. Kinuwento ng kanyang ina ang kwento ng isang gamo-gamo sa lampara na pinagsabihan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy para hindi siya masunog. Ngunit, hindi siya nakinig kung kaya't siya ay nahagip ng apoy at namatay. Teo, mahal, kailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Alam mo naman, mahal ko, na hindi po pwedeng dito lamang siya sa ating tahanan manahan. Ngunit Francisco, hindi ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Naiintindihan ko ang nais mong ipahiwatig, mahal ko. Ngunit natitiyak ko na masasanay din siya at lalakas ang kanyang pangangatawan. Tatang, pinapatawag mo daw ako? Oo, pasyano anak. Nais kong ihatid mo ang kapatid mo na si Pepe sa binyan. Doon muna siya mananahan at mag-aaral. Opo, tatang. At doon na nga nagsimula ang kanyang pakikibaka na malayo sa kanyang pamilya. Sa binyan ay may mga bagay na hindi inaasahan na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanilang tahanan. Bagamat ay nagawa niya pa ring makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Ikalabing-pito ng Pebrero taong 1872 ay isinama si Jose ng kanyang kapatid na si Pasiano at doon ay nakita niya ang sobrang paghihinagpis ito dahil ito ay malapit sa isa sa mga pare na ginarote at isa na dito ay si Padre Jose Burgos.